And for today's video ay papanoorin natin yung podcast ni RDR kung saan ay in-interview niya si Mix Jose. Siya po ay isang seaman at official sa barko na tumigil. At napakahirap at tumigil sa barko, especially pag ikaw ay official na. Dahil malaki na yung sahod ng official, kaya napakahinayang kung ikaw ay titigil at magsisettle ka dito. Pero sa kanyang sitwasyon ay naging blessed pa siya dahil nung nandito na siya ay mas malaki pa yung kinikita niya kaysa sa pagbabarko at kasama niya yung pamilya niya. So nakaka-inspire tong podcast na to. So mag-extract tayo kung ano nga ba yung matutunan natin dito sa podcast na ito, at para ma-inspire din tayo na mga ating gagawin na landas or ano ba yung mindset nila, but nakapunta sila dyan sa ganung sistema. So papanoorin natin. If you wanna become successful, you have to go abroad. Bakit mo gustong i-break itong napakatagal na nating kultura? Libo-libong job opening ngayon abroad, kaya ang ilan sa akin kasi ang trabaho, chemical tanker, boss. Isa ito sa pinaka-dangerous na trabaho. Tingin ako sa newsfeed ko, yung mga siya po ay sumakay sa chemical tanker. Kung hindi kayo kung wala kayong idea, is marami kasing mga different kinds of ship na sasampahan mo kung ikaw ay seaman. Pero in my case, hindi ako nakasampahan ng chemical tanker. Ang sinampahan ko is bulk and then container at general cargo. So yun lang sinampahan ko. So ang chemical tanker is yung mga karga nila is puro chemical like LNG. Meron din siguro pagkaalam ko mga LNG yung mga argada nila, more on fume sila kung hindi ako nagkakamali. At kung makasampa kasi dyan is yun nga, expose ka talaga sa chemical. Pero may mga safety measure naman sila, pero hindi mo talaga maiwasan na ma-involve sa mga chemical kasi yun nga, chemical yung kargada nila. So yung advantage lang kasi pag sumampa ka sa chemical tanker is malaki yung sahod kaysa sa mga general cargo, container at bulk. So papatuloy natin. Mga kasama ko, dahan-dahan nawawala. Mayat maya yan, boss. May mga sumasabog talaga na barko. The tragedy, lagi kami nagkakahiwalay ng mga mahal namin sa buhay. But there's lack of opportunity here in the Philippines. It's not a lack of opportunity, boss. Kasi ang daming umaasenso dito. Kung habol ko sa pagiging OFW seaman is sahod, may mas malaki pa palang sahod. Ano ang naidu? So that is the misconception ng mga seaman actually, dahil kung iniisip natin mas malaki yung sahod ng isang seaman ay malaki talaga, pero in his case ay nahanap niya yung sabihin na lang natin yung strategy na makapag kita dito ng malaki dito sa Pilipinas. So mahirap talaga na humanap ka ng malaking sahod dito, especially dito. Even though magsimula ka ng business or mag-start up ka ng mga ideas kung papalaguin mo yung business or yun nga, yung business. So napakahirap actually kung wala kang preparation at may mga pamilya ka na susuportahan, kaya napakahirap na magsimula dito. Kaya papatuloy natin. Dulot sa'yo ng paghinto mo sa pagbabarko. It was me against the world. 200,000 boss ang sahod, bibitawan mo, nahihibang ka na ba? The reason why maraming OFW, maraming seaman, ang hindi nakakalabas diyan. Lagi akong tinatanong, paano ba ako makaka-retire ng maaga sa pag-OFW at makapag-stay na dito? Dito pala po pwede silang umasenso.
I released my first book, Sign Off, Retire Rich and Early from Seafaring. It became a bestseller. Itong advocacy ako, boss, it is open for everybody kasi. Paano ka pwedeng makatulong sa mga kababayan nating seaman at OFW? Mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon. So, konting kalaman lang guys. Bali, nabasa ko na po yung libro ni Mix Jose na Sign Off. So, alam ko yung lahat na ng mga sinulat niya doon sa libro at nabasa ko lahat. So, based sa nabasa ko ay puro lahat to pag-build ng mindset mo, kung paano mo i-build yung mindset mo na makapag-create ka dito ng negosyo or makapag-create ka dito ng income sa Pilipinas. Actually, parang as I observe, kasi nagbabasa na ako dati ng mga libro about self-improvement and nakita ko yung mga part na doon is kinumbine niya lahat yung mindset, yung kaalaman na natutunan niya sa mga libro at doon ko na nakita yung mga all of the books na siguro na basa niya din at may related doon sa mga books at yun, ipapatuloy natin. Good afternoon and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong segment ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang mga ini-interview natin dito dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang ibinabahagi natin sa bawat episode ng RDR Talks. So kasama natin ngayon ang founder ng Sign Off Business Academy. Nagtuturo siya sa mga OFW kung paano sila magre-retire ng maaga sa pagiging OFW at kung paano nila makukuha ang kanilang mga pangarap dito sa Pilipinas. Walang iba, ang ating bossing, Boss Mix Jose. Hello everybody. Thank you, Boss RDR, for giving me the opportunity na makaharap ang mga kasama natin dito. So Boss Mix, na nakakatuwa lang kasi I've been seeing your social media account and your engagement that you have this advocacy na mapauwi yung mga kababayan nating OFW at seaman dito sa sariling bayan na dito pala po pwede silang umasenso. Paano mo nabuo itong konsepto na to? Sa akin kasi ang trabaho ko, chemical tanker, boss. And isa ito sa pinaka-dangerous na trabaho. Boss, mapatakan ka lang ng konting chemical, may cancer ka na. Every time ako uuwi sa Pilipinas, titingin ako sa newsfeed ko, patay na si ganito. Mga batchmate namin, boss. So it breaks my heart to see yung mga kasama ko na dahan-dahan nawawala. And the tragedy of the life of the OFW and the seafarer na lagi kami nagkakahiwalay ng mga mahal namin sa buhay. Ginawa ko tong Sign Off Business Academy para makatulong sa mga kababayan natin na kahit saan man kami mapunta sa mundo, the best place is still at home. Yan. Totoo talaga yan, guys, dahil kung ikaw ay isang seafarer, especially sa kanyang situation ay chemical tanker pa at napakadelikado talaga yung sitwasyon niya na sasampa ng mga chemical tanker dahil marami din akong mga narinig ng mga kwento kung saan ay marami din talagang nagkakasakit doon at nakakuha ng malubang sakit katulad ng mga cancer, yung especially sa mga lungs. Yan, meron din ako na kwento dati na isa siyang chemical tanker. How many years na din siya ng chemical tanker, tapos yung last na medical niya is may problema na yung baga niya and then hindi na nag-fit to work, so tumigil na siya talaga sa pagbabarko dahil nasira talaga yung lungs niya. So yun yung pinakamahirap dyan, especially kung chemical tanker kasi puro fumes talaga yung ma-encounter mo dun sa chemical tanker. So, pagpatuloy natin. And you have written this several books about signing off. Correct. The advocacy is to find an alternative source of living alternative dito. source of living dito sa Pilipinas. Kasi But boss, it's actually a cultural livelihood because all throughout the years, we've been taught that if you wanna become successful financially, you have to go abroad.
Bakit mo gustong i-break itong napakatagal na nating kultura? Karamihan boss sa mga OFW and seafarers, ang mindset nila dito are thinking na mag-iipon lang sila doon. Ay hindi, temporary lang ako dyan. Kasi when you compare the salary abroad, totoo nga naman na ang layo nga naman sa sahod dito. So if gagamitin natin ng logic natin, hindi naman siguro ganun katagal tayo umalis at iwanan ng mga pamilya natin and then stay here and build something, magnegosyo dito. Pero it's not what's happening eh. Pag ang Pilipino, seaman or OFW, nakatikim na ng pera, dito na ngayon nagbabago ang lahat. Kaya ako sinasabi na alternative source of livelihood, kalimitan na tanong sa akin ng OFW at seaman is, paano ko gagawin yung ginawa mo? 2014 huminto ako boss sa pagbabarko at pag-OFW. And ilang taon lang talaga ako sumakay. 2008 to 2014. So hindi mo kailangan talaga sobrang tagal na magpuputi na yung buhok mo, yung mga anak mo lalaki sa litrato para makahanap ka ng livelihood dito sa Pilipinas. Yung mga anak mo lalaki sa litrato. Sakit. Kung alam mo lang boss kung gaano kadaming luha ang tumutulo, hindi kami nasasanay dyan boss. Asawa namin iiyak, anak namin iiyak. Siyempre you have to be brave in front of your family, pero pag kami na mag-isa boss, doon na yung luha bumabagsak. But there's lack of opportunity here in the Philippines. It's not a lack of opportunity boss, kasi ang daming umaasenso dito. Kung gusto mo kasi makahanap ng ginto, maghuhukay ka. Marami dyan, pag kumita ng pantay ng sahod nila boss, di nasasampayan. Doon ako ngayon pumapasok. Ayun ang goal ko para sa mga kababayan. Right. Yeah, which is true naman yung sinasabi niya. Yun nga, mahirap bumitaw or o tumigil pag nakatikim ka na kasi ng sahod ng malaki, especially kung ikaw ay opisyal. Dahil parang nasasayangan ka at at the same point, kung maghanap ka ng opportunity dito ay mahirap din. Dapat kailangan mo talaga ng determination, action, and everything. Kaya, for me, na-try ko na din yan na gumawa ng mag-build dito ng income kung saan ay nag-try ako mag-business at as you can see sa previous kong na video ay nag-try ako ng poultry at patay ako ng tricycle at yun, meron man talaga na resulta kung gusto mo, pero as for my state ngayon ay mahirap, hindi ko pa napantayan yung sahod ko as ratings. So kailangan ko pang double action or times 10 ko pa siguro yung action ko or maghanap pa ako ng ibang source of income ko para at least mapantayan ko. Kaya napakaling tulong to yung mga ganitong podcast upang parang ma-inspire tayo na tumigil sa pagbabarko. So yeah. And ano yung journey ni Mix Jose? Paano siya nagkaroon ng ganitong idea being a seaman? Pagsampa ko sa barko, edi mga trainee kami, baguhan. Yung mga kasama ko, boss, syempre first time mong ma-experience yung ibang bansa, pasyal, labas. Boss, stay ako sa kwarto ko. Anong gagawin mo sa perang yan? Sabi ko sa kanila, pambibili ko po kasi yan ng jeep. Pag bumili ako ng pizza ngayon at sumama ako sa inyo, masisira yung plano ko na dapat next year may jeep ako. Andoon yung foresight. Siguro common sa mga negosyante. Nabasa ko yung libro ni Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Yan yung sinasabi ko, guys. Nabasa ko na din yan yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. So, meron dyan na knowledge na kung saan yung mayaman ay ina-apply dyan. So, same kami ng sitwasyon. So, actually, matipid talaga ako sa in terms sa mga labasan or pagbili ng mga item kasi pag bumili ka sa labas is very expensive, pero kung dito ay yung dollar mo ay malaking tulong talaga. I mean, marami kang mabibili dito sa dollar mo. So sa akin, titipid ko dahil may plan din ako dito na mag-build ng mga assets ko kasi sa Rich Dad and Poor Dad tinalakay kasi dyan yung assets and liability. So kailangan mo mag-build ng assets mo upang makabili ka ng mga gusto mo at I mean, yung assets kasi is yung nagpo-produce ng income mo. So yun, may mga plano kasi ako every baba ko para yung pera ko ay hindi masyadong I mean, para yung pera ko ay malagay sa mabuting kalagayan. Kaya
titipid ko talaga yung pera ko para yung pera ko ay yun na yung magtatrabaho sa akin or magpo-produce ng income. Kaya mas maganda na basahin itong Rich Dad Poor Dad Pero kayo sa akin kasi maintindihan nyo kung anong ibig sabihin doon. Kasi mas maganda kasi i-build mo muna yung mindset mo, yung kaalaman mo, kasi automatic na yun yung utak mo, and yung action mo ay mag-i-inline doon sa knowledge na na-inquire mo sa iyo. Kaya magpatuloy natin. And ano yung pinaka takeaway mo dun sa libro na yun? Boss, ang akala ko malaki na ang sahod ng seaman. Malaki sahod na seaman ha. Ang seaman kasi 200, 300,000. Malaki ng kitaan nila. Correct. Paano mo nasabing maliit yun? I think ang amount kasi subjective eh. Nung nabasa ko yung libro and I've made an effort to meet people who are mga negosyante, sabi ko, kung habol ko sa pagiging OFW seaman is sahod, may mas malaki pa palang sahod. CEO. Yung mga plano namin na magpupundar, mag-iipon, ganun yung naging plano ko rin naman. Pero this time siguro nag-iba sa akin, talagang in-implement talaga, boss. So ibig sabihin, because of that book, kahit Yan, yung word siguro na implementation, yun yung keyword dyan, yung implementation. Kasi kailangan mo talaga i-implement. Kasi kung puro knowledge din naman, ay wala ding magagawa yung knowledge mo kung hindi mo i-implement. So, yun nga. Pero yung implementation or yung action na ipuput mo sa knowledge na yan, depende na rin yan sa iyo kung yung result. So, kailangan mo talaga ng action. So, nung sumampa ka sa barko, wala kang plano mag-stay there forever. Doon nagbago, boss. Galing din kami sa pamilya ng empleyado eh. Ang tatay ko, boss, radio announcer. He was making good money. Pero hindi ko makakalimutan nung ako ay high school, nung lumapit sa akin ng mother ko and sabi, wala ng programa ang tatay mo. Madaling sabi, from upper middle class, baba middle class, o pwedeng you can even say na mahirap na. Doon ako, boss, pumasok sa seafaring. Kasi libre yung tuition. Ano school? MAAP, Maritime Academy of Aviation the Pacific. So parang regimental yun, boss eh. Parang military. Scholar ka? Scholar. at MAAP pala siya, guys. So, MAAP kasi isa sa mga well-known na mga school dahil disiplinado ito, and yun nga, pag sabi mo kasi MAAP ay direct na talaga ito magiging opisyal. So, yung percentage na ma-promote agad is malaki kaysa sa mga normal lang na mga school, kasi yung promotion kasi depende yan sa school mo, minsan sa status sa school mo, kasi ito sa MAAP, kung hindi ako nagkakamali is yun nga, after nila school, isang kadete lang, and then after ng kadete nila makaka-official sila, unlike sa mga ibang school na kailangan mo po muna magdaan ng OS, AB, tapos maging official ka, or depende sa performance mo. Dumidepende kasi kung dadaan ka sa mga normal ay dumidepende sa performance mo at sa promotion mo kung makakaangat ka kaagad, kasi minsan tumatagal ito ng 1 o 5 kontrata or mahigit pa before ka ma-promote. Depende yan sa performance mo at competent kung pwede ka na maging official. So, boss. Kasi kahit hindi mo gusto talaga yung profession, gagawin mo para sa pamilya mo eh. Ang justification kasi namin dun, boss, sa bagay 5 years lang naman, sa bagay 10 years lang naman, ang gagawin ko, mag-iipon ako, magpupundar ako, magnenegosyo ako sa Pilipinas. Lahat ng mga nag-seaman, nag-OFW, yan ang mentality nila. Correct. But yes, totoo yan. Yun yung mga, kahit saan mong ilagay, yun yung isip ng mga seaman ngayon, na mag-iipon, mag-build ng business. Pero konti lang yung konti lang ng mga seaman ang nakaagawa nun. Yung iba ay puro na lang salita at paplano, so walang action. At kaya yun yung pinakamahirap dyan pag wala kang action. Kailangan mo talaga na i-put ng action itong ganitong sistema, dahil kung hindi ay wala ding mangyayari sa inyo. Sa atin especially kung hindi mo iti-take action. So, tama yung sinabi ni Mix Jose. hindi ito nangyayari. I think subconsciously kasi, ang Pilipino, boss, we have inherent desire to be successful. Ang problem nga lang kasi, boss, pag dinefine mo what does success mean, yung visual, Yes. ang naiisip, boss, bahay, Kotse. ang naiisip, kotse. So once you get that taste of money, you will try to make that vision a reality. Pinagtataka ko, boss, bibili ka ng kotse, hindi mo naman madrive.
bibili ka ng bahay, Hindi mo naman matitirhan. hindi mo naman matirhan. Dahil lang doon nga sa masakit mang sabihin, yabang kasi din talaga, boss. Ibig sabihin karamihan ng mga OFW, Seaman, ego yung nananaig sa kanila kung bakit sila nag-i-stay doon. Correct, boss. Because dahil doon sa stigma or paniniwala natin na matagal na kapag ka si nanay, si tatay, si kamag-anak, OFW, Seaman, magpapadala ng pera, magpapadala ng pasalubong, yun yung masasabi nating successful. Correct, boss. Pero ayun nga kasi yung masakit. And then it comes Right. Yes, correct guys. So, bali na meron tayong culture na ganun yung sistema na kung saan ay dapat meron tayong bahay, kotse, especially may mga nakilala akong seaman na nung tumaas na yung posisyon ay bumili agad ng mga sasakyan at hindi alam kung saan nila ilalagay yung kanilang pera. So, yun yung choice nila yan eh. Pero yun nga, kung meron kang kaalaman or mindset na katulad ni Mix Jose ay alam mo talaga kung saan paglalagyan yung pera mo. At yun, kasi pag tumaas na yung sahod mo, tumataas na din yung lifestyle mo. At doon na minsan nagmi-miserable yung buhay mo dahil mataas na yung lifestyle mo at tumaas na yung sahod mo, hindi ka na masyadong makakatambay ng matagal at yung routine mo na lang is pabalik-balik na lang sampa and then bakasyon, sampa, yun na lang parang hanggang tumanda ka na at wala ka pa rin talagang naipundar. I mean, na-build ng asset dito. Kasi the word na ipundar is pwede naman na ipundar ka ng mga bahay, yun lang, okay naman yun, may naipundar ka na bahay, pero yun yung ibig sabihin dito ni Mix Jose. So, papatuloy natin. compromises your freedom. Ang gusto ko sana mangyari, boss, ang pinaglalaban ko talaga dito, mamuhunang kayo, 5 to 10 years is enough to a person na alam ang gagawin sa perang yan. Sobra-sobra na yun, boss, 10 taon. Lagi akong tinatanong, paano ba ako makaka-retire ng maaga sa pag-OFW at makapag-stay na dito? Binabalik ko yung tanong eh. Usually, sinasabi sa akin, boss, ipon. Ang problema, boss, sa ipon, nauubos. You need to find another source of livelihood. Nakikita kayo dito. Ayun talaga yung sagot. Correct. I do agree that kasi pag-ipon kasi ay walang producing income. So yung ipon mas maganda. I mean, don't make it wrong. Ang ipon is maganda. Sayang kasi yung konsepto ng ipon is yung emergency fund. Like kung may kailangan ka or may mga emergency na kailangan mong may hugutin ka na ng malaking pera is malaki talaga yung ipon. Pero mas maganda talaga kung meron ka talagang source of income or yung tinatawag nila na naro-rolling yung pera mo. Kasi yun talaga yung maganda. Ano ba yung mga rolling? Through like investment, negosyo, any kind. So maghanap tayo ng pagkakataan kung ano nga ba pwede na makakakuha tayo ng source of income dito sa Pilipinas. Kaya napakagandang podcast to dahil marami ka talaga matutunan sa mga sinasabi nila. Kasi hindi mo talaga ito itatak sa isip mo ay wala ang value na makukuha do. At after mo manood to ay mawawala lang. Dapat itatak mo talaga sa isip mo upang ma-register sa utak mo. At yun, mapoprocess to at maalala mo to ng paulit-ulit at automatic na yung action mo ay mag-i-inline sa mga sinasabi or sa mga natatandaan mong words dito kasi yun talaga yung importante para hindi ka maligaw. So kailangan mo ng wisdom about sa financial literacy. So kung gusto mo talagang tumigil ay mas maganda i-intact mo talaga yung mga sinasabi ni Mix Jose dahil nakaya niya kasi na naka-stay on good dito sa Pilipinas. Kaya pagpatuloy natin.
And most of them are thinking na ipon, and eventually, uuwi sila sa bayan natin, yung naipon nila, yun ang ininegosyo nila. Usually, ang nangyayari, dahil hindi financially literate karamihan ng mga kababayan nating Pilipino, yung pinapadalhan dito, imbis na ipunin, winawaldas. Do you think kotse na hindi mo madadrive, asset or liability? Liability, boss. Bahay na hindi mo matitirhan, asset or liability? Liability din, boss. Mga bagay na hindi mo magagamit, asset or liability? Liability, boss. Ibig sabihin, ang So, makikita mo, the way sila mag-usap ay nakakaintindi sila sa mga sinasabi nila kasi inline kasi sila sa knowledge about sa assets and liabilities, paghawak ng pera, paano palagin yung pera. So, dito mo makikita yung mga, sabihin ko na mga elite sa pag-handle ng pera o sa mga negosyo. So, dito mo makikita kung ikaw ang nanonood, kung hindi mo masyadong naintindihan yung mga sinasabi nila, ay kailangan mo pa mag-seek ng knowledge or wisdom about sa mga ganitong sistema kasi yun nga, kailangan mo maintindihan yung mga sinasabi nila para ma-apply mo sa buhay mo at ma-observe mo or ma-test mo kung ano ba yung sinasabi nila or tama ba yung sinasabi nila kasi actually meron silang mga fundamental or basic knowledge about financial literacy. So, as you can said, sinabi niya na bahay ba is assets and liabilities. So, kung hindi mo maintindihan yung dalawang words na yun, assets and liabilities, ay lack of financial literacy ka pa. So, yung sinasabi niya kasing liabilities is yung ito yung mga bagay na nag-out ng pera sa iyo. Or, yun nga, yung assets is yung nag-i-in ng pera sa iyo and liabilities is out. So, tinanong siya kung yung sasakyan ba is liability or asset. So, sinagot ni Jose is liability. Liability siya kasi every month, ay example, brand yung binili mo, every month is bumabayad ka ng down payment. And then, maintenance. Nag-out ka ng pera. May pumapasok na pera sa'yo? Wala. Magiging assets lang ito yung sasakyan if ginagamit mo siya sa negosyo. For example, bumili ka ng sasakyan upang may kakargahan yung negosyo mo or bumili ka ng sasakyan upang marami kang ma-deliver na mga product or mabenta na mga product madadala mo sa sasakyan mo. So, so yung sasakyan mo ay magiging assets na yun kasi parang dahil sa sasakyan ay umimprove yung negosyo mo, lumaki yung kita ng negosyo mo. So, yun yung pwede na siyang magiging asset. So, yung bahay, sabi niya assets and liabilities. Sabi ni Mix is liabilities. Pero, depende rin yan sa situation. For example, kung meron kang financial literacy, pwede mo rin yung bahay na kinuha mo, pwede mo siya magiging gawing assets. For example, ipaparent mo siya. So, if paparent mo siya, meron kang passive income na kumikita kung magkano yung pinaparent mo. So, depende yan sa action mo kung or sa move mo or sa strategy mo kung ang mga bagay ay pwede mong gawing assets or liabilities, mga bagay. At yung mga bagay hindi nagpo-produce ng income. So, kailangan mong gumawa ng paraan upang yung mga na-purchase mo or na-bili mo ng mga bagay ay magkikreate ng passive income or magkikreate ng income or asset. So, be mindful sa mga ganong sistema. So, pagpatuloy natin. byproduct ng pagtatrabaho mo sa abroad is you're teaching somehow na mag-acquire ng mga liabilities. Correct, boss. That, ang perception ng marami, it's called dream. Correct. At saka masakit dun, boss, yung pinapadala natin. Somehow, it teaches our relatives to be reliant, to be dependent. It is somehow yung notion na sinasabi nga nila, you are weakening the weak.
Feeling nila boss kasi napakayaman na namin eh. Ayun yung And nangyayari. you're feeding those relatives, mga kaibigan mo na pinapadala mo dito, pinapakain mo sila ng comfort zone. And that's the reason why hindi sila nagsusumikap sa buhay. And that's the reason why mostly na mga kababayan natin na may kamag-anak sa abroad, yung mga tao dito complacent, relax. And what usually happen is, umidad na sila, tumanda na sila, wala silang alam na hanap buhay. Correct boss. Kasi umasa lang sila sa padala ng mga kamag-anak nila. Gaano kahirap kitain ng pera sa abroad? Pag sumunod I do agree dyan sa sinabi niya na yung mga tao dito na pinapadala ng mga OFW ay umaasa na lang sa kanilang padala. At meron akong sitwasyon dati na kung saan ay siya siyang AB. So, most of all sa kanyang buhay ay men alote yung parents niya. So, umidad siya ng 38 years old. And then, nag-decide siya na tumigil mag-aasawa. So, nag-ask naman ng permission sa kanyang parents. And then, yung sabi ng parents niya ay, sigurado ka ba? Pag-isipan mo muna baka nabigla ka lang sa mga desisyon mo. So, ibig sabihin, yung parents niya ay parang ayaw niya pang makapag-asawa yung anak niya dahil mawawalan siya ng kanilang allotment or pinapadala sa kanya, or even dumahati or mawawala talaga. So doon mo makikita yung sinabi ni RDR. Nangyayari yan sa totoong buhay at na nakikita or na naririnig. At yun, meron din na kahit anong dami ng pera na pinapadala is ganun pa rin yung kulang pa rin. So maraming mga ganun na sistema. So pagpatuloy natin.